Good morning Auto Boys. For today, magkakabit tayo ng Rig XLG KYB Japan rear shocks, KYB complete suspension mounting kit, yung shock mount, and yung rear rubber cushion para sa spring. Kasi ito yung mga kulang at mga papalitin na doon sa coaching nilowered natin before. Ang gwapong, ayan siya. Ang gwapong views na yan. So, i-correct na natin. Nagpabili siya sa atin ng mga parts kasi nga, yung iba hindi sinoli, yung iba sira na. So, ayan. Testingin natin yung bagong KYB Japan versus dun sa stock. Ayun yung stock. Pababa pa yan. Seth, pag tinaas mo yan, baka hindi na umakyat yung ano. Natin pataas. Ayan. Halos hindi na maangat, mahina na. Ayan. Na-exercise pa yan. Sealed. Tapos may kasama na rin tong top mount and yung plastic bearing. Ayan. Kasi ito yung nabasag yung plastic bearing. Ayan. Ayan. Hindi mo na matanggal. Basag na eh. Durug-durug na eh. Ito. So, kung makikita nyo, yan, kaya umaangat yung sa top mount. Ayan o, lapat na tong gap na to. Paliti na. Oh, tabi mo sa yung ano, yung bago. Yung KYB. Yan, ganyan siya kalayo. Oh, yan din yung gap na nakikita nyo dun sa taas. So, hindi talaga dapat nilalagyan nung kulay dilaw, yung nasa unang video. Yan dapat ang pinapalitan. Okay? Nung maputol yung shock ni sir, ito, yan, isa sa na-damage. So, durog na yung bearing, plastic bearing. Ang bago niyan, ganito. Yan. Ito, KYB din. Kasi kasama na siya package. So, para uniform. Yung gap, diba? Yuping-yupi na to. Tingnan nyo yung gap nito. Laki. Alright. Bagal na rin. Bagal na rin boss yung isa. Kaya laglag ka eh. Dapat ganyan yan. Bilis umangat. Na tong issue ni boss sa shock mounting. Ayan, makikita nyo halos lapat na kasi bago lahat. So pag umaangat yung top mount nyo, shock mounting ng pinapalitan na, hindi lalagyan ng ipit yan. Okay, so guys, ayan na, okay na. Yung front nya halos 1.5 kasi nagpalagay siya ng rubber stopper kasi meron daw silang subdivision pinupuntahan kasi nakabody kit si sir eh, na masyadong mataas yung hams para lang hindi siya mahirapan. Then yung rear, nilagyan din ng rubber stopper kasi madalas daw niyang gamit sa load from halos 0, 2 na ngayon. 0 kasi wala siya nung sapin, sira yung shocks niya, tapos nung naka init spring nga siya. Ayan. So ngayon ayos na, hindi na siya kakaba-kaba dun sa mga lubak kasi gawa na lahat nung nasira before. Okay, so after natin maayos yung views na red kanina, may biglaang schedule ito, Honda Gen 2 Batman for lowering springs. So guys, fender gap check tayo. As per yung owner, bago yung shock front and rear, naka 195/50 R16 siya, pero magpapalit siya ng 205/50 Shampiro pagdating. So ngayon luwag yung 4, tingin ko 4.5 tong luwag eh. Ayan o, makita nyo may gap pa dun sa ano. 4.5 yung front, then yung rear, ayan, saktong 4. So ito madalas to sa ganitong generation. Kung mapapansin nyo, maliit yung gap ng rear versus dun sa front. Ngayon,
Sanay kasi tayong fender gap yung chine-check. Pero, to be honest, pag check mo naman yung running board niya, yan, dadangkalin ko nakadikit dito sa rear. Dikit yan, walang galaw. Hindi ko dala yung metro ko, ayan. Bumabangga na. So, ibig sabihin, nakaganon pa rin naman yung stance. It's just that mas malaki lang yung fender gap ng front. Okay, kasi pag bago ang shocks mo, eto, sa case na to, palit parehas yung front and rear. May settling time pa yung front shocks kasi nandun yung makina laging may load doon. Na pag nag-settle yun, magpapantay rin naman yun eventually, yung fender gap Pero yung tindig, hindi siya nakatingala. Pag sa running board mo sinukat. Dito, 4 din. So, pantay naman yung parking level niya. 4, pero dito, luwag yung 4. Ayan, may gap pa, 4.5. So, expectation natin dito, baka 2.5 yung front, 2 yung rear. Expectation ko lang naman, pero depende pa sa reaksyon ng shocks niya. Pero pag nag-205, 50, 16 siya, mas liliit yung gap, pero mas maganda yung ground clearance, mas mataas. Kasi ngayon naka 195/50 siya, low profile yung gulong niya. Pero mas maganda naman ng 195/50. So, laging mayroong pros and cons. Depende sa choice nyo. Okay? Install na namin. So, guys, nag-request din si Sir na ikabit na tong 5mm spacer sa front. Ayan. For more aggressive look. Etong likod, boss, 15mm ba ta? 15. Ayan, naka 15mm siya. Na 57, 1.5. So, yung mga ganyang setup, pagka yung kagaya nito, stock ng race kasi to, choice nyo yan. Kung gusto nyo na medyo labas, pero be mindful lang din dun sa fender positioning kasi baka mag-grab. So, ayan. Titingnan natin mamaya. Kalamba pa si boss So uwi na siya, happy siya. Hindi ko na fender gap pero halos 1.5 front. Loaded na tong rear. 1. May karga na siya na ano ko kung ano yung mga nakalagay. Yan. Alright. Thank you.